Hindi, joke lang po. Una po sa lahat, syempre po, papuri po sa Panginoon. Kasi yung real journey po ni Ron, with yung, hindi lang po yung tragedy na nangyari ng 1986, but yung longingness for family, ay hindi po madali yun. Pero, tama po yung sabi ni Doms kanina, ni Dominic, no? Ang Lord na mismo ang naglagay ng mga pamilya, ng mga tao na magiging pamilya niya. And kayo po yon, tayo po yon, no? Na somehow Lord orchestrated sino yung mga taong makakasama ni Ron sa pagtayo niya ulit, no? Yung pagre-restore ng Panginoon sa kanya. Hindi lang yung physical niya, kasi sabi nga ni Doms, ang dami niyang tahi. Madami po talaga siyang tahi. At natatakot yung mga taong makita, bakit puro tahi ito sa katawan? No, hindi po siya galing sa bilangguan. Hindi po siya galing sa bilangguan. Yun po ay bunga ng malaking trahedya sa buhay ni Ron. But yung scar po na yon also marks yung ah, strength na binigay ng Panginoon sa kanya. All throughout this year. I think 33 long years after the tragic incident po. And Ron is here, standing in front of you, glorifying God, honoring God, dahil dun sa panibagong buhay po na binigay sa kanya. And we thank God din kasi sa totoo po, as Miss Ann discussed kanina, mahirap talaga, no? Kasi hindi din namin alam nung una, what's going on, what's happening, anong nangyayari sa kanya. Hindi namin maintindihan. Di po ba? So, along the way, God opens yung ano po, yung binigyan niya kami ng wisdom. Binigyan niya kami ng strength, ng will to understand ano yung nangyayari sa kanya. And how are we going to cope up? Paano namin siya susuportahan? No, it's not just po kasi yung financial eh. More than that is yung emotional, yung spiritual na part na part ng buhay mahirap po. Mahirap siyang pagdaanan. Pero napakalaking bagay po na may mga taong sumusuporta. May mga taong nagbibigay sa iyo ng somehow ng shoulder to cry on, no, pagka hirap na hirap ka na. Yung mundo din po kasi na yon, ang hirap din siyang basta pasukin. Kasi hindi mo alam eh, ano ba yung mundo na ginagalawan niya. Minsan talagang, tama po yung sabi ni Miss Ann, minsan out of this world siya. Okay siya kanina eh, tas biglang hindi na siya okay after a while na po. Pero yun din po kasi yung sa amin, nag-build sa amin as family. Na hindi kami bumitaw sa isa't isa. Na pinilit namin na mag-bond kami despite the struggle. And ako po natutuwa kasi yung mga anak namin, namulat sila na gano'n, na may gano'n palang sakit. Sakit po kasi talaga siya eh. No? Kumbaga, sabi nga ni Miss Ann, after some time naka-recover ka na, hindi po ibig sabihin, hindi na siya uulit. Uulit siya kasi may mga triggers nga po. Kumbaga may mga ma-experience siya, just like the car incident po, na minimal lang yung problema. Tama ba Ron? Minimal lang po eh. Ako nga, sa akin, sabi ko, ano ba, umusok lang naman, konting ganun lang naman. Pero hindi ko po, it took him, yung parang, umiiyak siya, takot na takot siya pag aalis kami, maiiwan siya sa bahay, mga ganun. Talaga pong sobra yung panic. Pero, thank you po sa Panginoon kasi yung dinaanan po namin, yung dinaanan ni Ron together with us, it builds our family strong. It makes our family stronger. Alam po namin na kahit ano pa po yung pagdadaanan siguro namin, because of that, yung love ng Panginoon, yung grace, yung mercy ng Panginoon, we will be able to surpass po yung ano na yon, yung tragedy na yon or yung experiences na yon, kahit painful pa siya. Kasi 'di ba nga, when we are weak, doon po tayo pinapalakas ng Panginoon. Then we are strong. Kasi ang Lord po yung strength natin. Yun po. Thank you so much po sa inyong lahat. Maraming salamat po and sidig na po. Ayan. Ayun, thank you po sa lahat ng tumulong sa process na to kasi syempre
ko kami lang po, hindi po talaga, mahirap po siya. Bukod po dun sa writing process, ganyan. Pero syempre, dahil binabalikan po ni Papa lahat nung nangyari. So, yung emotions, yung thoughts, lahat bumalik din. So, lahat nalaman niya, yung mga hindi niya nalaman before. During his writing process for this book, doon niya nalaman, doon niya na-discover yung mga nangyari through the perspectives of different people. So, thank you po kasi malaking bagay po yun para doon sa healing din ni Papa kasi pagka umuwi po siya galing doon sa mga ini-interview niya para doon sa book na sinasabi po niya, ay, ganito pala yung nangyari. Kinikwento po niya sa amin na hindi niya alam na ganun pala yung nangyari. So, kumbaga, parang eye-opening din po sa kanya. And, ayun, for the year po na ginagawa kasi ni Papa to, work from home po ako. So, every time na may ini-interview po siya, paulit-ulit ko pong naririnig na yung kwento. So, ako na lang po magkikwento sa inyo. pero ayun, kumbaga nakita ko po and naririnig ko yung process niya nung pagsusulat niya dun sa libro. And syempre, dahil ako po yung kasama niya sa bahay, so nakikita ko rin po every time na nag-struggle siya. Pero, ayan, finally, nandito na tayo. May mga physical books na unexpectedly dumating. So, thank you, Lord. Kasi, hindi lang siya, kasi akala po namin launching lang to without the book yet. Parang in the next few days pa siya supposedly Thank you, Lord. lalabas. Pero thank you, Lord, Laging on kasi iba ka talaga kumilos. Yung timing mo, iba talaga. So, ayun, congrats, Papa. Congrats. Kasi tapos na yung kwento. Makakarinig na ako ng ibang pagkinig. Pero ayun, congrats kasi we're finally here. So, syempre, matagal natin itong pinaghandaan. So, ayun po.